sama-sama tayong magiging karakli. Bago sa saksi, halos 4 na milyong pisong halaga ng vape na hindi umano rehistrado ang nasabat sa buy bust sa Quezon City. At ang ilan dito, ibinebenta raw online. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Kahong-kahong vape ang nasabat ng CIDG sa isang buy bust sa Quezon City. Natuntun ito sa isang bodega sa pamamagitan ng intelligence information tungkol sa isang grupong nagbebenta ng vape na unregistered. Dapat po dito lahat po ng importation, sale, manufacturing, or even distribution, dapat dumadaan po sila sa DTI. Sa buy bust, halagang 210,000 pesos ang in-order ng nagkunwaring buyer, pero nakuha ang mas marami pang vape na aabot sa halos 4 million pesos ang halaga. Nagbebenta rin po sila online. So, may mga physical store, meron din pong online stores na kanilang target market. Ayon sa CIDG, posibleng galing sa ibang bansa ang mga nasabat na vape na ang distribution ay hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang lugar sa bansa. Yung mga markings and the description ng mga items na to ay palagay natin galing po sa ibang bansa. So yung nagko-contribute ng mabilis na transaction dito that is through online selling. It can be sent through couriers. Arestadong 4 na suspect, pero giit ng 2, buyer lang daw sila. Wala po kaming alam. Hindi nga po namin kilala kung sino yung supplier niya. Tapos ganun na yung nangyari sa amin. Online seller lang po kami. Nandun po ako for bibili lang po ng product. Akala nila babae po yung katransaction po nila. Tapos akala din po nila ako may-ari. Ang 2 naman, sinabing mga trabahador lang daw sila. Nasaan ang may-ari? Bigla po siya nawala eh. Naiwang din kami sa loob. Akala po kasi namin sila na po yung parang bahala na dun sa Sinampahan na ng mga karampatang reklamo ang mga suspect na nakakulong na sa CIDG. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nakauwi na sa Pilipinas ang 3 Pilipinong pinagtrabaho umano sa scam hub at tinorture pa sa Cambodia. At hindi lang basta pananakit, kundi hagupit ng latigo at paso ng sigarilyo ang inabot ng mga Pilipino. Saksi, si John Consulta. Malaking pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 3 Pilipino sa Cambodia. Ang kanilang sumbong, nakaranas sila ng pang-torture sa isang scam hub doon. Nagpadala sila ng video sa GMA Integrated News na humihingi ng saklolo. Kwento pa nila, hinahataw sila ng latigo at pala, pinapaso ng sigarilyo at tinatadyakan. Alam po, mapauwi na po kami ng maayos at safe sa pamilya namin sa Pilipinas. Kasi habang nandito pa rin po kami, hindi po namin alam yung mga pwede pang mangyari. Kahapon, ligtas na silang nakabalik sa Pilipinas. Ito na nga mga kapuso, nasa aking likuran. Itong mga kababayan natin na in-assist ng National Bureau of Investigation para makalabas ng bansang Cambodia at makauwi na rito sa Pilipinas, lumalabas sa issue na impormasyon na sila ay ipinuslit sa backdoor ng ating bansa. Kita pa rin sa kanilang mga katawan ang mga sugat at pasa. Maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa aming 3. Ang biktimang si Alice, hinimatay raw sa gulpi, kaya pinaso ng sigarilyo at mainit na bakal para magising. Pagpasok po sa akin ito, hindi ako nagising. Kasi akala nila patay na ako. Tapos dito po ako nagising na pangalawang paso po ng bakal. Kasi sobrang init na po niya. Pagkagising ko po, bigla pong nagtawanan po yung mga Chinese. Tinawanan po kayo? Opo, tinawan, tapos binugahan po ng usok ng sigarilyo. Para mailigtas ang 3 Pinoy, nakipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. 4 na NBI agents ang nagpunta sa Cambodia. Sinundo nila sa isang safe house ang 3 na tinutugis din daw ng tinakasang employer na naglaan pa ng reward sa mga pagtuturo sa kanila. Para mailabas sa Pilipinas, idinaan umano ang 3 sa Tawi-Tawi sakay ng maliit na bangka. Sa gitna ng laot, inilipat sila sa mas malaking bangka na nagdala sa kanila sa Sabah, Malaysia. Doon umano tinatakan ng Peking departure stamp ang kanilang passport.
sa Malaysia ginawa yun. Meron silang yung kung sino man yung contact ng recruiter, natatakan po nila na as if lumabas sila sa Pilipinas. Ayon sa NBI, nirecruit sila online bilang customer service representative na may sahod na $1,000 kada buwan pero ginawang scammer. Ang nangyari sa kanila, hindi nang iiba sa karanasan ng ibang Pinoy na naging biktima rin ng human trafficking. 12 Pinoy ang napauwi na sa Pilipinas na nasagip mula sa isang crypto farm sa Myanmar noong nakaraang buwan. Puno rin ng pasa ang ilan sa kanila mula sa pananakit ng umano'y Chinese employer. Sa datos ng United Nations Office on Drugs and Crime, mahigit 2,000 ang mga Pinoy na nabiktima ng human trafficking mula 2019 hanggang 2023. Huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So, maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang 2 person of interest kaugnay sa pagpatay sa turista mula Slovakia na si Michaela Mikova. Ayon sa PNP Public Information Office, 9 na testigo ang pinagmula ng impormasyon tungkol sa mga POI. Dati na raw nasangkot umano sa droga ang 2 na hawak ng mga pulis. Taliwas sa unang lumabas na impormasyong sinaksak si Mikova, nakasaad sa medical exam na nagtamo siya ng palo sa ulo. May indikasyon din umano ng sexual abuse. Isa pang person of interest ang iniimbestigahan ng Police Regional Office 6. Desididong magreklamo ang mga magulang ng mga estudyanteng pre-kinder na sinigawan at sinaktan pa ng isang guro. Ang sumbong ng mga bata sa kanilang mga magulang, ikinulong pa raw sila sa CR. Saksi, si Mark Salazar, exclusive. Tila naiirita na. Ikaw, ha? Anong hindi mo alam? Alam mo yan. Di ba nagdagdagan ka? Talaga kasi nagdagdagan ka lang. At halos mawala ng pasensya ang isang guro na nakuhanan ng CCTV noong February 24 sa isang paaralan habang tinuturuan ang kanyang pre-kindergarten na estudyante. Kwento ng ina ng bata, may autism ang kanyang anak. Kung ako nga, hindi ko siya ginaganon dito pag kinakausap ko siya ng mayunahon lang. Siyempre, masakit for me kasi may autism siya. Tapos, inassure naman nila sa amin na sa akin na tumatanggap sila ng may mga ganong bata. Pero hindi lang ang batang yan ang napanggigilan ni teacher. Ang batang babaeng ito, hirap naman sa addiction. Hindi na napigilan ng batang umiyak. Doon na po kami nagalit as a mother. Naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Gumanon ako. Tapos yung pagsisigaw pa lang po ng teacher sa anak ko, sabi niya, halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh. Hindi ka dapat magaganon. Ayon sa mga magulang, ikinukulong pa umano ang mga bata sa banyo kapag makulit. May tinatawag po silang dark room eh. Ang dark room pala nila itong CR. Nagsorry na raw sa mga magulang ang nasabing guro. Nung una po, nanghingi na agad ng sorry sa amin yung teacher. Sa akin naghingi ng sorry. Sabi ko, teacher, ano po ba nangyari? Sabi niya, mami, nahampas ko lang po siya dito sa kamay. Pero yun po, sabi ko, pero mali po yung ginawa mo, teacher. Bakit mo po hahampasin? Sabi niya, oo nga po, mami, kaya humihingi po ako ng sorry na sa ginawa ko po. Pero tuloy pa rin sa pagsasampa ng reklamo ang mga magulang ng mga bata. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbestigahan ng insidente bago magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang DepEd tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar,
ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.